parati naman merong kasalanan, pero ang pag-usapan natin, sino may responsibilidad. Kasi maaring hindi mo kasalanan, pero may responsibilidad ka pa rin. Wala nang Pilipino na OFW na napilitan lang mag-OFW dahil walang trabahong maganda sa Pilipinas. Hindi mo na yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po ang number one. Kailangan natin pagtulong-tulungan yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree, stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun. Mga suliranin sa ating education system. I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po, siguro isa-isahin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM? Yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026. Bakit po ito peligro? Yes, numbers lang po yung utang at depende din po ang utang sa ratio niya sa GDP. Pero ang problema po, dahil sunod-sunod ang problema at mga problema, whether it's man-made or outside our control, since the pandemic in 2020 till now, nasa lugar na tayo kung saan hindi tayo basta't makautang. So yung ibang bansa, nung dumating yung Israeli, Iranian, US conflict, nakautang, nakagawa ng mga programa. Tayo, dahil nga sa laki ng utang, yung fiscal space kung pag-usapan, ay problematic na. Hirap din po ang ating mga magsasaka. Kanina lang po, yun po ang pinag-uusapan dito. Senator Pangilinan, Senator Loren, Senator Amy na may puso talaga sa agriculture. Kaya kung sino man ang magsasabi sa atin na okay naman ang takbo ng ating agriculture, let's agree to disagree. Kasi I think in the last 40 years, I'm not blaming only this administration, we haven't figured out how to really modernize, how to bring back the enthusiasm in agriculture, how to make it really a good business that people will go into farming. Actually, maraming mayaman na pumapasok sa farming. Pero yung mahirap na farmers, umaayaw sa farming. So isang problema talaga yung kapital. The share of agriculture, forestry, and fishing sector to the GDP steadily declined to its lowest point of only 7.9% in 2025. Agriculture's share in the total workforce has steadily declined 26.99% in 2016. 10 years lang, 8 years lang po. In 2024, it was only 20.61% as the economy shifts towards services and industry. Maganda naman po ang services at saka industry. Pero nakita natin nung yung problema ng supply chain, nakita po natin yan nung pandemic. Kailangan ng isang bansa na singyaman natin both sa lupa at sa forest, sa bundok at saka sa dagat. Kailangan we learn to be self-sustaining and produce our own food. Agricultural workers are also receiving the lowest wages among economic sector. Poverty incidence remains high among agricultural workers and farmers, 27%, and fisher folk, 27.4% based on PSA data of 2023. Parati kasi tayong nagdi-disagree, kaya napabayaan ang agri, di ba? Marami po
po talagang magaling sa Pilipinas. We really disagree with many things. So, ang napabayaan yung agree. Mr. Senate President, do you agree? Mas mahirap ang maghanap ng trabaho, pero nahihirapan na po ngayon ang ating mga trabahador. Lahat po ng may trabaho, especially kung daily wage earners, hirap po talaga. Kasi we have a minimum wage, we do not have a living wage that the Constitution envisioned. The Constitution envisioned a living wage. What is a living wage? Sapat sa tirahan, whether yan ay rerentahan o hulugan, sapat sa pagkain sa buong pamilya, 3 beses man lang sa isang araw, at ang Pilipino ay mahilig magmerienda, sapat sa anak na gustong mag-aral, sapat sa panggastos sa medical. So, a simple life, but a living wage. Malayo po tayo sa living wage. Sa Amerika po, maraming silang sinasabing mahirap. Pero doon po, maging driver, maging waiter, maging security guard, nakakabili po ng bahay, nakakapag-aral, nakakabili po ng kotse. Ang taxi driver po sa Singapore, tanungin mo, saan nagbabakasyon? Bihira niya sasabihin ang minsan Thailand, minsan Japan, pero karaniwan sasabihin sa inyo, London, Germany. Ang ating pong mga taxi driver ni hindi makapagbakasyon kasi isang kahig, isang tuka. Pero kung nahihirapan po yung mga may trabaho, nahihirapan po ang mga walang trabaho. Yung naghahanap pero walang mahanap na trabaho. Simula po, at least po yung mga kasing edad ko, kasama po ang Senate President, kasama po Senator JV, Senator Migs, Senator Cheese, si Senator Padilla ata, sing edad ko rin. Namulat na po kami na may OFWs. And may lugar po na mabibilib ka. For example po, ibang-iba ang akalain ko sa Saudi. Pero pagdating ko doon po, kahit draftman kahit hindi po siya architect or engineer, bossing-bossing doon. Talagang sanay sa mga lugar, etc. No? May mga peligro din, pero lalo po kung ikaw isang professional, ikaw isang architect, for example, doon, na pagtatapos yung anak at magka-ambisyon man sila na yung anak nila ay magtrabaho din doon, it is from strength to strength or from one level of socio-economic status to a higher level. Hindi katulad po, for example, ng iba nating mga nani sa Hong Kong na ang kinikita ay katumbas po ng 18 to 25,000 pesos. Kung 5 yung anak, it barely pays the bill. So malamang po yung asawa OFW din. So malamang po yung anak kay tita or kay tito or kay lolo o kay lola tumitira at lumalaki. At ang problema, dahil nga sa poverty, hindi rin po nakakatapos yung iba. Second generation sila na OFWs, pero hindi tumaas ang antas ng trabahong at ng kita na inaasam-asam nila. So ang tanong ko, Mr. President, going back to vision, can we not have a vision, whether it's 5 years, 10 years, 20 years, where a Philippine president can say, at this year, there will not be any more, let's say it's 2026. Wala bang pwedeng magsabing in 2041 or in 2050? Yung totoo hindi bola. O in 10 years, wala nang Pilipino na OFW na napilitan lang mag-OFW dahil walang trabahong maganda sa Pilipinas. So you will always have expats, you will always have OFWs who want to work somewhere. So if artists love Europe, let them go to Europe. If you want to specialize in a certain branch of medicine and want to study in the US or London, you're free. But yung sasabihin mong, hindi, chef ako. So may nakausap kami sa Singapore. I think ang sweldo doon is between 70 to 110,000. May fast food pa yon. Sabi niya, sir, kalahati lang. Kung 110 ang 1,000 ang sweldo ko dito, kitain ko lang 55,000 sa Manila, okay na ako. Pero kung hindi ka rin naman chef ng first class na restaurant o hotel, hindi ka naman kikita ng 55,000 dito. So napipilitan siya mag-abroad. At pag tinanong mo bakit, hindi para sa sarili niya. Hindi para magka-iPhone siya. Hindi para magka-kotse siya. Kung hindi para makapag-aral yung kanyang mga anak. Para may bahay ang kanyang mga anak. Negosyante, Mr. President. Usually, negosyante ang nagbibigay ng kulay, nagbibigay ng sigla, at pumapalakpak pag may sona. Pero yung sunod-sunod na problema, some we under our control, some hindi. What is not under our control? 2022, tapos yung pandemic, nangyari yung conflict ng Russia at Ukraine, may mga inflation na nangyari. Flood control, in a sense, it's under our control because it could have been stopped, pwedeng hindi, or how are we handling it? Iran, US, and Israel, it's not in our control, but how we reacted is up to us. Nauna pa yung Senate Yung sa ating protect at ang ating Senate President nagpatakbo nun, yung uplift, sumunod na lang yon.
So we could have reacted faster and better. Having said that, nandyan na yan, how do we prepare ourselves to not only be active, proactive, but to really achieve what we can achieve through our potential. Hindi yung pwede na. So tay, tanong nung anak, sinong may kasalanan? Well anak, madaling magturo. The easiest thing to do for the opposition is to point at the administration. The easiest thing to do for the administration is to point to the secretaries. Secretaries can point to Congress, which they sometimes do. We sometimes point to them because it's the implementation. The local government will point to us, and then to the national government and the local government, and the national government will point to the businessmen. So ang daling magturo. Pero siguro anak, for the sake netong state of the nation at paano tayo magkakaroon ng common vision, sabihin na lang natin ganito, parati naman merong kasalanan, pero ang pag-usapan natin, sino may responsibilidad. Kasi maaring hindi mo kasalanan, pero may responsibilidad ka pa rin. So, those not involved in the flood control are still responsible na ayusin natin ang bansa at tanggalin ang corruption. Those not walang kasalanan dahil tumaas ang presyo ng diesel, dahil may problema tayo sa fertilizer, dahil byproduct siya ng natural gas. Hindi natin kasalanan yon. Pero may responsibilidad tayo sa mga jeepney drivers, taxi drivers, sa ating small businesses all around the world. Same statistic, halos. Sabi po natin dito, and I think the Senate President cited this during his opening of the session yesterday, 99.63% of establishments are micro, small, and medium enterprise, contributing 66.97% to job generation and 40% to our GDP. Pero anong number one problema ng negosyo sa ating bansa? Dagdagan ko pa, problema ng gusto magnegosyo, may magandang idea, masipag, matalino, pero ang problema, walang kapital.